pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Yes! Yes! Thank you so much, President BBM, sa iyong pagbati sa ating mga OFW. Ayan. Okay, at syempre po, tayo po ngayon ay narito naman sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. At tayo po syempre mapapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kung wala po kayong internet, kami po inyo mapapakinggan sa inyo pong mga radio ng DWDD 1134 kHz AM band. Tayo po ay mainstream media. Okay. At siyempre kilala nyo na ako. Ako ang inyo pong Reyna ng mga OFW, Terry Alpha. At bago ang lahat, bago natin pakilala ang ating guest ngayon, ay batiin muna natin ang ating mga kababayan ng Bantay at Kasangga. Sa apat na sulok ng mundo, lahat po ng bansa ay meron tayong chapter. Ayan. Pero sige, bago natin batiin, ito na po ang ating isang kaibigan na masipag. Ang puso po nito ay nasa paglilingkod rin nang walang hinihinging kapalit. Okay, pakilala na po natin. Kaibigan po ito ng ating partner na si Miss Jeline, na ngayon ay full vacation as a mother. Okay, pakilala na po natin si Miss Edna de los Reyes. Siya po ang founder president ng Daluyan ng Pag-asa. Palakpakan po natin. Ay, Ma'am Edna, bati muna po kayo. Hi, magandang hapon po, magandang hapon. At maraming salamat. In-invite niyo ako ngayong sa inyong program. Yes, okay. Si Miss Edna po ay siya po ang founder at president ng Daluyan ng Pag-asa. Ma'am, saan po ba ang location niyo ngayon? Sa ngayon po, nandito kami sa Pasay City. Okay. So, nabanggit mo ang iyong samahan na ikaw mismo ang nagtatag. Ito yung Daluyan ng Pag-asa, no? Kailan ba ito nagsimula, ma'am? We started 2013. Nung merong, I think, nagkaroon na kami ng isang, parang nag-volunteer kami sa Channel 7. Tapos, parang napil ko na masaya. In spite na kami puyat, pagod, kasi 2 days straight kaming nag-repack ng mga ipapamigay sa Yolanda that time, mga victim ng Yolanda. So, from then on, parang na-realize ko na baka yun yung calling ko. So, nag-start kami 2013, nag-start kami sa Marinduque, nagbigay kami ng school supplies sa isang lugar doon na, alam mo yun, di ba, Marinduque, liblib na lugar. And then, 2018, niregistered namin to sa SEC. Until now, active naman kami. Bale, marami na po naming chapter, Daluyan chapter. Meron na kaming Mindoro, kung saan madalas po kami ay nagbibigay ng tulong sa mga Mangyan community, Occidental Mindoro. Pero ang ating chapter po nasa Oriental, Bungabong Oriental. Meron tayo sa Bungabong, meron tayo sa Bansud. Wow. Madalas po tayo dyan sa lugar na yan. Siyempre, Marinduque, meron tayong chapter. Mas maganda yung Ang lugar nyo. latest natin ay sa Borongan Samar. Yes. Okay, Miss Edna, bago ka ba naging founder nitong Daluyan ng Pag-asa, ano ba yung pinagkakabalahan mo? Bago ka pa Dati po akong OFW. Naging OFW po ako sa Singapore. Wow. And then, during floor contemplation po, andun ako. Ayan. So, ano ang naging work mo doon? Bali, domestic helper. Ilang taong kang nag-stay? Bali, 6.5 years. Wow. OFW in Singapore, oo. And nakakaano pa kasi nung ako ay Singapore, syempre, di ba ang culture ng Singapore, mahilig sila sa lugaw. Dito sa atin, di ba, ang lugaw, pinapakain lang sa may sakit. So, ayun.
Pero nung later on naman, syempre na-adapt ko na yung culture nila na lugaw noodles. Ganun. Lagyan mo na lang ng boiled egg, tsaka mga tokwa-tokwa. Oo nga. So, Ang problema nga, ano nga sila plain lugaw. asos! Ano yun? Ano yung bang amo mo? Ano ba sila? Local Singapore? Chinese. Chinese. Mga, ano sila, yung mga matatandang inchik, ganun. Yung mga lumang So, talaga. masyadong strict ka. Tapos, kailangan pag 5 o'clock ng umaga, gising ka talaga ng 5 o'clock, ganun. Pero, mababait naman sila. Di And ba then after masarap that- naman sis ang Chinese food? Talaga ba lugaw lang ba sila? Noon naman, pagdating naman ng Sunday, kasi yun ang parang family day nila. Kasi that time, nung Singapore time, hindi pa uso yung day off. Ngayon yata meron na. Oo Pero naman. kami, ngayon, kami noon, nung time ko, every Sunday family day. So, parang piyesta naman sa kanila. Marami Kumpleto. handa. Oo, marami silang handa every Sunday. So, doon lang ako bumabawi sa pagkain pag Sunday. Hindi naman sila madamot eh. Okay lang. Ano ngayon ang Singapore meron na silang isang part doon na doon nagkikita-kita. Talaga ang saya nila ngayon. Hindi mo ba inabot yan? Lucky Plaza? Oo, yun. Lucky Plaza. Oo naman. Inabot mo. So, Doon kami nagtatumbay dati. Nandun kasi yung, sa Lucky Plaza kasi nandun yung mga Filipino food, yung mga mabibili na mga lahat. Money remittance nandun. Mga Yes. Oo, kasi maraming beses na ako napunta dyan eh. Bali, kailan ka umuwi? Kung sinabi mo 6 years ka dyan, kailan ka umuwi? 2000, parang, wait lang, 1992. Hanggang, nandun ako ng 1989, tapos, 92, 94, ganon. Okay, bakit ka nag-decide umuwi? Nakaipon na ba? Hindi. Siyempre, the time yung ating mister nagloloko-loko. Ano na yun? Pangkaraniwan na yan. 70%. Yes, 70% ng OFW sira ang pamilya. Correct ka dyan. Oo. Talagang nararanasan yan. Hindi yan mawawala kasi magkalayo, nandiyan ang tukso. Diba? Kaya, noon kasi, mas matinding matukso ang lalaki, pero ngayon pantay na. Pansin mo ngayon, equal. kung kaya mo, kaya ko rin ganyan. Totoo yan, totoo. Oo. So, yun ang dahilan kung bakit ka umuwi agad. Ganun ba? Well, hindi naman. Siguro, parang nakakapagod din kasi, di ba? Yung wala kang day off, wala kang ano. And then after no, nagbuntis ako. And then, nag-Hong Kong naman ako noon. Ilan ba yung anak mo? Wala ka pa bang anak nung nasa Singapore ka? Isa lang. Single mom ako actually. Single mom. Ngayon nagkaroon ka na ng anak. Sa Hong Kong ka naman pumunta. Ang anak ko may asawa na. Kaya parang yung time ko ngayon, nasa kawang gawa. Ayun, kasi na siya, may apo ka na rin. Yun ang pinapagdasal natin na magkaroon tayo ng apo. Bali, pagkatapos mo ng Singapore, sabi mo nga nagkaanak ka. Ganun ba? Tapos nung magkaanak ka, pumunta ka naman ng Hong Kong, ganun? Hong Kong. Siyempre, 1-year-old pa lang yung anak ko, kailangan ko nang magtrabaho ulit. Alam mo naman dito sa atin, pag OFW ka, wala kang ipon, hindi ka basta-basta makakapasok ng trabaho. So, no choice. Kailangan mo ulit bumalik ng abroad. Yeah, so ilang taong ka naman sa Hong Kong? Bali nakatatlong employer naman ako doon. Okay naman. Nakaipon naman. Okay naman. Pero I would say, nung nandito na ako sa Manila, nagtrabaho ako bilang sales agent. Ayan, nakilala ko si Miss Jeline. Okay. Doon kami nagkakilala. Okay, siguro talakayin muna natin yung iyong bilang pagiging OFW and then pupunta tayo dun sa public service mo later. Bilang OFW, no, from Singapore to Hong Kong, ano ba yung mga challenges sa'yo? Yung mga pagsubok na matitindi sa tingin mo dumaan sa buhay? Wow, syempre unang-una yung pagkain. Kasi, yun nga, sa Singapore, pareho lang naman tayo ng weather Diba? Ang maganda lang doon na time Singapore, hindi binabagyo talaga. Umuulan,
pero never na nagbagyo. Nag-shower lang siya ng Ah, konti. yes, yes, oo. Pagkain, din yung kanilang culture, kasi yung dalawang matanda, hindi naman marunong mag-English. Mm. Hindi pa rin naman ako marunong mag-Chinese ng Cantonese. Mm-mm. Tapos, ano lang, sign language Sign lang. lang, hirap. So, Oo. bali sila lang ang alaga mo doon, yung dalawang matanda. Oo, sila lang talaga mag-asawa. Okay. Hindi naman masusungit. Common na yun. Kasi kahit naman sa mga Pilipino, di ba? Common yun. Tsaka isa pa tayo Ano mga naman tayo, Pinoy. adaptable naman tayo. Oo, tayong Pinoy, kayang-kaya nating handle yung mga Yes, ganyan. oo. Diba? Walang problema sa atin yun. Madali tayong mag-adjust. Ayun, so 6 na taong ka sa kanila. So, ibig sabihin, wala namang naging mabigat na pagsubok sa'yo. Sa awa ng Diyos, wala naman. Good, ayan, yan, maganda yan. Ano naman yung pinakamagandang nangyari sa'yo dyan sa Singapore? Ayun, parang doon pa lang sa Singapore, parang yung puso ko natitry na maging kawang gawa. Kasi 'di ba, may mga kasamahan naman tayo na hindi naging maganda yung sitwasyon. So, although wala akong day off, pero may mga kapitbahay ako. Kasi Singapore naman, parang yung employer ko medyo nakakaangat. So, ang mga bahay nila, malalaking bahay. Hindi kagaya ng ano ng mga parang mga kondo-kondo. So, may mga kaibigan ako doon, may mga kapitbahay. Tapos may mga kapitbahay kami na minamaltrato ng Ayun amo. lang, nakakatawa. Doon naman ako tumutulong, pagkain, wala silang pagkain. So, ang ginagawa ko, nagluluto ako kasi open naman ako sa kusina. Ayun. Ibinibigay ko sa kapitbahay. Swerte Ayun. nila, no? Meron silang ganyang kapitbahay. Oo nga, meron nga mga Eh, ganyang nakakaawa kaso. naman kasi. Kawawa naman din. So, yun, Opo. yun na lang, ay, sa ano, yun na yung pinakakasiyahan mo doon, yung bang makatulong. Oo, Eh, yung oo, mga kasi ano, wala naman ako. libangan. Wala, ano lang, kasi nung unang abroad ko talaga, alam mo yun yung, kasi sanay naman ako mag-Tagalog. Tapos yung manugang ng amo ko, madalas doon. Tapos sasabihin niya, you know not, you know not. So parang, hello, I can speak English better than you. Kaya lang, hindi nga ako sanay, nahihiya ako. So ang ginagawa ko, pagka rest, nagpapahinga ako sa hapon, kasi binibigyan naman nila ako ng 1 hour rest. Ang ginagawa ko, meron, di ba that time, uso pa yung mga cassette recorder. Oo. Kasi ang way ng ano namin noon, hindi pa naman uso ang Facebook noon eh. Oo, mahirap, matagal na Padala sila sulat. ng cassette tape. Oo, cassette tape. Tapos nire-record, di ba? So, ang ginagawa ko, nagbabasa ako, may mga libro doon, binabasa ko ng English, nire-record ko. Parang, alam mo yan, parang mawala yung hiya ko ng magsalita ng English. Okay. Yun. Inaabot mo pala yan, ha? Kasi, kaya ang title ng program natin ngayon, Buhay OFW. Ngayon. Ayan. Kasi super high-tech na, no? Yung technology ba? Grabe, no? Oo. Tsaka Swerte ng mga noon, OFW ngayon. oo, diba? Eh, diba, nakaranas ka ba ng homesick? Ay, oo. Mag-homesick ako. Iiyak mo lang. Kasi, ano yun eh, bigla mo na lang talagang nararamdaman. Bigla kang, Oo. basta may that time, yung, ano ko lang yung simoy ng hangin na magpapasko na, bigla-bigla tutuloy yung luha ko out of nothing. Yung ganun, tapos, di ba, matutulog ako, nasa kwarto ako mag-isa kasi may sarili akong kwarto eh. Yung iiyak-iyak ka na lang na parang, bakit ba ako nandito? Yung mga ganon. Oo, naranasan Eh, natin din yan nag-provide ko eh. naman. Oo, di ba, bago dumating yung ating mga tape recorder o letters, Ay, oo. Eto. Isang buwan. 2 weeks, Visayas, 1 month, maiiyak ka na lang talaga. Isang buwan talaga. Tapos, Oo. parang ang sulat mo, parang telegrama Yun yung style. telex machine. Oo. Mate-telegraph Yes. sa'yo, alam mo, emergency, kailangan matanggap mo agad. Oo, Yun kailan mo yun. pa yung mga marireceive? 2 weeks pa. Ngayon, di ba? Ngayon, mamiss mo lang ang pamilya mo. Teka lang, pumunta ako sa messenger. Video call kausap mo na na. lahat. Katulad ngayon, pag Yes. Pasko, pwede mo silang kasama kahit ganitong paraan. Yes, oo. Yan, Oo. yan ang kaibahan. Kaya napakaswerte ng mga OFW ngayon. Kaya tumatagal din naman sila ngayon. Hindi sila gana homesick. Yes, oo. Maraming mga group samahan na nagpa-public service. Katulad dyan sa Singapore, meron kami diyang bantay at kasangga ng OFW. Ang kanilang president noon ay si Gloria Bombita.
na umuwi na rin for good. Yung Ay, si nandun na, Sabi. ay, nakauwi na siya. Oo, kaya, Oo, kasi hindi naman pwedeng tumanda tayo ng tumanda sa ibang bansa, di ba? Correct. Kailangan umuwi tayo habang malakas pa tayo, ma-enjoy pa natin ang pamilya natin. oo, tsaka nagnegosyo na rin siya. Isa siyang magaling na mananahi ng mga gown, mga Ay. pangkasal, kurtina, Wow, lahat. galing. Oo. Tapos, di ba, kamo, after your Singapore, nag-Hong Kong ka naman. Doon ba maganda rin ang naging kalagayan mo? Sa Hong Kong naman, okay naman. Kasi naka-adjust naman ako sa pagkain. Tapos, so far naman, talagang mabait ang Diyos sa akin. Napupunta ako sa mabait na amo. Ayun nga, napakapalad Kahit, mo. alam mo yun, yung hindi ako marunong magplancha hanggang ngayon sa totoo lang. Hindi ako marunong magplancha. Pero, binabawi ko sa pagluto ng pagkain. Ako din, di Kasi ba? ako naman, oo, ako naman kasi di ba uso yung cookbook. Tapos, open naman ako sa market. So, kumaga hinayaan sa akin kung ano yung lulutuin. So, Nasasarap ang ka ginagawa naman. ko, oo naman, syempre. Ini-impress ko naman sila sa cooking skills ko. Kasi sa plancha, hindi talaga ako marunong. Oo nga, hirap magplancha kasi pag di mo Oo. alam yung pleats, magiging dalawa. Yes, inaabot ako ng matagal dyan sa pleats na yan. Eh, ang amo ko lawyer. Siyempre, di ba, pag lawyer, uso Ay, sila yung mga oo, pantalon na suot. may buhit-buhit. Diyos mio, doon talaga ako kanta. Ay, paano Pero yan? ako din. Pinagtyagaan na lang yung plancha mo. Eh, no choice sila, mabait. Masarap ako magluto eh. Okay, nakuha mo yung sikreto, yung kanyang Oo. style. Okay, so, nung time, nakadalawang bansa ka, Singapore, Hong Kong, ikaw ba'y nakapag-ipon para pag uwi mo, meron kang negosyo? Meron namang maliit na tindahan ng nanay ko. Kasi siya yung, di ba single mother ako, yung nanay ko yung nagpapalaki sa anak ko, ganun. Ayun. Sa ngayon, yun pa rin yung iyong hanap buhay. Wala na po, nandito na ako sa Manila. Kasi province ako eh, Marinduque. Oo. Ngayon, wala na po yung nanay ko. 5 years ago na. Tapos, nandito na ako sa Manila. Yun nga, bago ako napunta sa Kawanggawa, nag-real estate agent muna ako. Wherein naging co-worker ko si Miss Jeline. Pareho kami sales manager dati. Tapos, nung after nun, parang sobrang stress kasi, di ba, sa sales. Tapos ito na, nag-start na ako ng magkawang-gawa. And mind you, ako pala ay tumutulong ngayon sa mga gustong magpuntang abroad. Ayun. Ano yan? Saan Opo. sila papunta? Meron po kaming Saudi, meron kaming Jordan, Qatar, Malaysia. Mhm. Ito ba ay Opo. anong pangalan ng agency? Ano po, Pilcangco International. So, bali anong worth mo sa kanila? Parang nagbibigay lang ako ng tao. Yung pagka, hindi naman ako yung full-time talaga. Yung pagka may lang nagtatanong sa akin, tapos inaano ko sa kanila. Ano yan? No Ah. placement fee? Wala po. Ayun. No salary deduction? Wala rin po. Yan. Kasi pagka may mga hinihingi, naku, medyo delikado yan. Ingat-ingat. Ay, oo. Bawal yun. Marami Bawal. tayo dyan na daling mga illegal recruiter. Naku, Naku ma'am, bago pa ako nakarating ng Oo. Singapore, nadali pa ako ng illegal recruiter dati. oo, Kasi di ba yung masunod. mga Singapore dati, uso yun, yung mga illegal recruiter na yan. Yung nang Opo, ngayon po na yun. paano, wala ka bang agency na in-applyan at nadali ka? Agency nga yun eh. Agency mismo, ay tinatawag na mga Opo. fly-by night. Parang siguro yung staff. Kasi siyempre, probinsya, naaanga-anga pa. Nakapagbigay ka I ng was pera. 18 years old. Kasi di ba dati 18 years old Oo, pwede na nakakaalis na. mag- Kasi ako rin, Opo. ganyan din na edad ko nung nagpunta ako ng bansang Dubai. Nagulay kayo, opo. Kaya, 18 ako nun. Ngayon, bawal lang 18. Kailangan 24 years old. talaga ngayon. Opo. So, sa ngayon, yung meron ka bang mga gustong i-announce na mga vacancy, job vacancy na wala naman palang bayad? Go ahead. Oh, sa mga Hindi ko lang naghahanap. kung pwede, pero Okay na. ayan, inaano. Basta sure Inaano tayo. po. Kami po ay tumatanggap ng mga aplikante papuntang Dubai. Meron po kaming Dubai, Qatar, Oman, meron po tayong Jordan and Saudi. Saudi po, napakabilis ng process. Wala po kayong gagastusin.
sagot po ng agency ang medical, ang lahat-lahat. Anong mga Now, ako po kailangan? ay, Anong mga ano po, syempre kung wala kayong passport, kailangan natin ng postal ID, kailangan natin ng national ID, syempre, kasi ngayon sa DFA, national ID na po ang hinahanap. NBI, PSA din po hinahanap yan, kung wala kayong passport. So, Yun. yung anong mga job vacancy nila? Baka yung mga nakikinig Ah, sa so yun po, mga domestic helper po ang sa Saudi. hinahawakan namin. Opo. Kasi yung domestic, Lahat. opo, kasi ma'am, yung domestic helper, wala po kasing gagastusin. So, walang As mga in, sa- skilled. Yes po, pagka-skilled kasi, di ba, sa skilled, sagot nila yung kanilang medical, may processing fee, lahat-lahat, even hindi kayo pwedeng tumira sa accommodation ng agency. Ang allowed lang pong tumira sa accommodation ng agency is yung mga domestic Oo, helper. inaalagaan nila talaga yun eh. Meron talaga Yes po, ano opo. sila, accommodation. So, ang tanong ko sis, as your experience bilang kasambahay, pinapayo mo ba, anong mapapayo mo sa mga gustong pumunta dyan, maging kasambay sa ibang bansa? Hindi, sabi mo nga, hindi lahat mapalad. So, anong advice mo sa kanila? So, kung kayo po ay nagnanais na magpunta sa ibang bansa bilang domestic helper, unang-una kailangan po ninyo magbaon ng napakaraming pasensya. Napakaraming... Yung, oo, pasensya po kasi, di ba, tayo yung mag-a-adjust sa ating employer. Never pong nag-adjust ang employer sa kanilang helper. Wala pong ganun. Kailangan po buo ang loob natin. Kasi doon sa 2 years na yon, masyadong mahaba yun sa mga baguhang domestic helper na may mga pamilya. Kasi nandun yung homesick, nandun yung, alam mo yun, yung pagod ka na pero wala kang karapatang magreklamo. May sakit ka, kailangan mo pa rin magtrabaho. Ano ko po yan? Danas ko yan. Hindi man ako sa Middle East, nandito lang ako sa Asian country, pero ganun po talaga, kahit ka po may sakit, kailangan mong tumayo, trabahuin po ano yung naka-duty sa'yo. So, importante po talaga ako na importante po talaga na malakas ang loob mo at may pangarap ka para sa pamilya. Kasi kung ang pagpunta mo doon ay para lang sa sarili mong magustuhan, hindi ka po magtatagal. Samantalang kung ikaw ay alam mo yun, yung reason mo, yung dahilan mo, bakit kayo mga ibang bansa. Unang-una, pamilya, di ba? Kung pamilya, anak ang iyong dahilan, walang pagod, walang hirap, walang lungkot. Lahat yan, kaya mong lampasan. Okay. Pero, alam mo, kasi ang swerte mo, kasi ang napuntahan mong mga bansa, Singapore, Hong Kong, bihira dyan yung mga nangyayaring mga yung mga tinatawag na mga pang-aabuso, yung hinahalay, di ba? Mabait kasi ako mabait ako. Hindi ba? Kaya si Lord nakaguide talaga sa Yung akin pang yan. number 1, ang panalangin, wag mong aalisin. Yes, Para opo, lagi kang opo. protected. Pero hindi rin maiwasan na karamihan ng heinous crime na nangyayari, nangyari sa Kingdom of Saudi Arabia. Ano ang tingin mo? Ano bang klaseng employer meron sila? Compared mo sa mga Asian? Kasi ma'am, di ba, ako, kagaya po ng sinasabi ko, ako po ay tumutulong sa mga gustong mag-abroad, especially Saudi. Bago sila umalis, sinasabi namin sa kanila kung ano yung bawal. Pidos. Huwag na huwag Daan mong sa gagawin. pidos. Yes, dinadaan ko yan sa PIDOS at lahat ng training sa OWA, bago sila umalis, binibriefing sila. Sinasabi naman talaga sa kanila unang-una, bawal kang makipag-usap kay Baba. Diba? Isa po yan. Kasi kahit ba hindi ka naman kagandahan, pag yung napunta mong madam ay napakadumi ng isip, papagselosan ka, so para maging smooth, sabi ko nga sa kanila, para maging smooth ang buhay niyo sa Saudi, sundin niyo kung ano yung gusto ng amo niyong babae. Kahit pa si among babae Baliena, kahit pangit, sabihin niyo, good morning madam, you're so beautiful. Kasi walang sa atin yun eh. Kung si madam, sinisermon na tayo, hindi natin po, sabi mo, sorry madam, hindi naman tayo mamamatay kung tayo magpapakumbaba, di ba? Kasi kung iisipin natin, yung 2 taon, napakatagal, napakahirap kung si madam ay kalaban natin. Di ba po? Yes, tama ka Kailangan yan. kunin natin ang loob. Kailangan kunin natin ang loob ng madam. Yun ang unang-una. Si Baba, never mind.
Kasi si Baba taga-Sulat lang yan eh. Si Eh, Madam paano kasama kung mo. ma-encounter nila ang isang babang manyakol? Yan. Yun ang Sober naman. maraming ganyang kaso. Ano po, ang advice ko rin sa kanila, kapag ka na-encounter mo unang araw pa lang, let us know. Ayun. Ipaalam sa amin, kasi kami ang unang-unang dapat makaalam bago ang pamilya. Dahil ang pamilya, hindi ka naman niya matutulungan. Kami ang nakakonect sa agency, kami ang malapit sa OWA, kami ang malapit sa kung sino yung pwedeng lapitan, di ba po? Kami ang unang-unang humingi ng tulong. Kasi kung si Baba ay manyakol talaga, gagawa kami ng paraan para mapaalis siya doon sa lugar na yun. Okay. Okay, Sis Lorna, meron pa ba tayong time? Mukhang nagpaparamdam ang ating Zoom. Kasi, sige, habang hindi pa tayo punta tayo. Sayang, mahaba pa ang ating pag-uusapan. So, yung daloy, muna. Siguro kung mawawala tayo, okay, yun na yun. Sige, daloy. Ang daloy, bakit daloy? Daluyan. Daluyan actually, ang unang pangalan ng organization namin is parang Shining Star. Kaya lang, parang, alam mo yun, parang hindi siya accurate doon sa kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung ginagawa namin. And then nagpunta po ako sa, ano bang simbahan to? Dito sa may Santo Tomas. Batangas? Sa Batangas. Okay. Padre Pio. Di ba sa Padre Pio, may naglalakad po ako, di ba medyo paakyat yung simbahan. Sabi ko, Lord, nung isang grupo kami, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng magandang pangalan na pwede kong ipalit sa, yung pwede magamit ng organization. So doon, may parang bukal na maliit, parang man-made na bukal. So, dumadalo yung tubig. Tapos, pagpasok ko sa loob, ang role ng Father is yung mga nawawalan ng pag-asa. So sabi ko, ay, tama Lord, ito na lang, daluyan ng pag-asa. Kaya ayong daluyan, panayang daloy ng pag-asa at daloy ng grasya. Okay. Wala na naman kaming grasya. Meron pa ba tayong oras? Meron pa tayo. Anyway, siguro magpa-part 2 tayo, Miss Lorna. Kasi... Edna po, Edna. Edna, okay. Kasi... Gusto ko sana na kung meron kang mga job vacancy, announce mo. Bigyan kita ng parang segment ng announce job vacancy. Kung pwedeng madagdagan ng ng hindi lang domestic workers, kung ano man yung meron naman mga skilled workers, afford naman nila na gumastos. Pwede naman po. Siguro kakausapin ko na lang yung agency. Para kasi it's kind of promoting them, di ba? Oo, pero sa atin naman, free-service kasi wala man tayong hinging pera. Diba? Oo nga po, pero pinopromote pa rin natin ang kanilang diba? Oo nga. Okay. Anyway, sige. Ninyo na lang kita ng mensahe para sa ating mga OFW. And then of course, ang ating pong radio ay Armed Forces. Kaya hingan din kita ng mensahe para sa ating mga sundalo. Sige, go ahead, Miss Edna. Sa mga OFW po na gustong mag-ibang bansa, unang-una, advice ko lang po bilang isang dating OFW, advice ko lang sa inyo, kailangan po talaga matibay ang ating dibdib. Unang-una sa home safe, ayan. Kasi syempre, lalo na yung mga first-timer na OFW, napakalungkot po ng mag-isa na mabuhay sa ibang bansa. May sakit po tayo pa rin ang kikilos, wala pong magulang, walang pamilya na aalalay sa atin kapag tayo nagkakasakit. At saka unang-una, ang ating determinasyon na matapos ang ating 2 taon. Yung pagod, itutulog lang natin yan kinabukasan. Ano na ulit tayo may lakas na ulit. So palagi pong magdasal kasi siya ang ating nag-iisang gagabay sa atin. Siya lang talaga, wala nang iba. Magdasal at magpasalamat, lahat ng blessing, kahit yung mga trials, I think pwede pa rin nating tawagin blessing kasi sa trials, doon po tayo nagiging strong. Ayun, okay. At syempre, ating mga tunay na bayani, ating mga sundalo. Go ahead. Yes, ang mga sundalo natin, maraming salamat po sa inyo. Kasi nandyan kayo para sa peace ng ating bansa, sa katahimikan, kung may katahimikan nga. At syempre, kayo yung inaasahan ng mga simpleng mamamayan na kagaya namin. Yes, at syempre, kaya may katahimikan dahil sa kanila.
Dahil kung wala, Yes, ay nako, rumble na tayo. Kaya maraming salamat din syempre sa kanila. Ayan. Okay, siguro sa mga susunod nating segment, mag-ano ka ng iyong kasama na pwedeng magbigay din ng kanyang mga istorya, ang kanyang mga services. Actually, dito sa bahay, may mga OFW kung na dito naka-stay. Ayan, sige. Sa ating muling pagkikita, sige, ating Apo, talakayin message yan. lang po ako. At saka, kung meron kang gusto batiin, sige, go ahead. Yan, Miss Jeline, hello. Gusto ka na? In-unfriend mo ako sa Facebook kasi ngayon pala tininan ko. Sabi ko kaya pala hindi ako kakabalita sa mga happenings niya. And syempre sa aking anak, sa aking manugang, ayan, hello. At sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay, maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito. At sana sa mga darating pa na panahon, maging kasama niyo po ako dito sa inyong program. I-connect natin yung iyong daluyan sa ating mga program. Yes, Okay, palakpakan natin ang ating sister na masipag. At maraming salamat sa inyo. At syempre po sa lahat po ng ating followers and viewers, thank you so much po sa inyong pakikinig. Sana po napulutan nyo ng maraming aral yung mga binigay na advice sa inyo ni Miss Lorna. At syempre po sa mga susunod pa pong programa, magiging kasama pa rin natin siya. Mukhang marami siyang advice para sa atin. Okay, pasamantala na po tayong magpapaalam. Salamat po sa ating pong background. Siyempre ang ating music, ang Lambingan by Color Herbs na inawit ni Martin Alvarez. Thank you so much, ma'am. Goodbye po at salamat po sa inyong lahat. Paalam po. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, Siyensya, Teknolohiya. Maraming salamat po.